guys, bagong video, bagong pasabog. At isa na namang loan app yung sisilipin natin. Din-download ko to at sinubukan. Then nakita ko yung ads niya, palaboy-laboy po sa social media. Actually, doon ko siya nakita sa YouTube. At sabi niya, nagpapahiram daw siya or yung loan na 8,000 pesos ay maaari mong bayaran sa loob ng 12 months. Sabi niya pa, mababa yung interest ha. Model niya is foreign Jerpal guys. Pero napatingin ako sa loan app na to dahil binanggit Lazada, buyer, loan, special. Fly cash lending lang pala. Yun, sinubukan ko yung loan app na to at ang dami niyong dapat malaman kaya keep watching. Hello everyone! Welcome back to my channel. It's Ate Red here, the original Utang Queen. Wala po tayong marketing dito, okay? Wala links, wala ako, pero Shopee links meron. So if you like my t-shirt, look for the basket product link na nasa video na to. Anyway, so this video is not sponsored. Yung loan app na pag-uusapan natin ay si Flycash. So, dinownload ko po yung loan app na to at sinubukan para mabigyan ko kayo ng heads up. Huwag nyo munang i-download kahit na mukha siyang promising, guys. Mukhang promising. At claim niya ha, SEC registered siya. At sinasabi niyang up to 70,000 po yung kanyang pwedeng ipahiram based lang dun sa screenshots. So, syempre, ile-legit check natin. Kung babasihan mo lang yung screenshot, syempre, mapapadownload ka kasi akala mo ang galing-galing ng loan app na to. Sinasabi pa niya ang taas ng rating niya ha. Pero huwag kayo kaagad maniwala at huwag niyo munang i-download. Tapusin niyo na lang yung video na to. Under sa kay Green Pocket Lending. At meron po siyang registration number na to. Kinapi, tsaka paste ko yan dun sa SEC na website. Their list of recorded online lending platforms. Kasi kahit na-rehistrado po yung Green Pocket na to, yung mahalaga is recorded po yung loan app. Wala siya, kaya dapat andun siya. At wala siya dun, guys. Wala siya dun. Kaya mag-ingat po. So anyway, sinubukan ko siya para sa inyo kahit kasi mukha siya promising, di ba? Pero huwag kayo kaagad maniwala doon. Bumungad yung mga permissions na gusto niyang kunin sa inyo. Gusto niyo daw access sa personal information, SMS, o installed applications. So, kaya guys mga loan apps na sinisilip yung mga installed applications, kung may mga app kayo, may mga OLA kayo dyan na hindi nyo na ginagamit, paki-delete kasi nakaka-affect yan. O, ayan, especially pag masyadong marites yung isang... At least yung pagkakaintindi ko ha. Hingi po siya ng permission na mag-send down ng notifications. And then, ayun, lumabas. Meron pa siyang pa-timer-timer, kunyari, para ma-pressure naman kayo. Utot lang yan. Yung mga ganito, pang ano lang yan, pang pressure lang yan. Para gora din kayo. Pero wag muna, guys. So, lumalabas dito 70,000 pesos, 120 days daw at 0.05 interest per day. But hey, wag muna. Ako na muna yung nag-click ng apply para sa inyo. Okay? So, start ka by providing your phone number. O, yun, mag-verification code ka. Sasabay niya na yung pag-create ng password. So, nilagay ko dito yung very, very easy password. Easiest password that I could ever think of. At tinanggap niya. So, yung mga ganito, guys, parang hindi siya secure, parang hindi siya safe. Patuloy ko pa rin para sa inyo. Nag-OTP ako nang galing pa kay Solid. Ba't gano'n? So, pagkatapos nun, syempre, may privacy policy siya. Hingi siya ng permission na masilip yung location mo, yung manage phone calls, and hihingi na siya ng mga basic information. So, huwag yun ang pansinin niyang nasa taas yan na +8750 dyan. Hindi yan totoo kasi depende pa rin yan sa system kung magkano yung offer sa inyo. Usually, makikita mo kasi kung anong kulay ng loan app sa end na eh. Take note, hingi po siya ng Facebook pero optional lang daw. Improve borrowing success. Ba't hihingi pa ng Facebook, Parang significant na to, Hingi rin siya ng 5 contact details at magpapa-selfie at pipicturean niyo po yung ID mo. So, pag-isipan niyo guys ng mabuti bago niyo picturean yung mga ID niyo or mag-provide kayo ng mga ID like UMID, passport, TIN, driver's license, SSS, postal ID, voter's ID, PRC, GSIS, OWA ID, National ID, PhilHealth. Pag-isipan nyo muna bago nyo ibigay yung information na yan. I-reveal ko po sa inyo kung magkano yung naging offer. But before that doon naman sa kanyang work information, kahit na sinabi mo unemployed, hihingi pa rin siya ng company ID, tapos hihingi pa rin siya ng company name, tapos company phone. Hindi ka pwedeng maglagay-lagay ng kung anong number lang. Kasi dapat kukunin mo doon sa phone book mo yung company number. Parang something's off na eh. Pero at least yung loan na to e-wallet lang po yung padadalhan niya. That is kung ma-approve kayo. GrabPay, PayMaya, GCash, yung binigay ko sa kanya is yung GrabPay ko. Ayun, pag-submit ko, at least hindi pa naman siya guys. Hindi pa naman siya auto-submit. Kung hindi mo i-click yung submit, wala pong mangyayari. Ito na, ipapasilip ko na sa inyo kung anong meron. So, pag-click ko ng submit, wala pa namang pumasok guys Hindi siya automatic na nagpapadala ng pera kasi ipapakita niya pa sa inyo yung range. Siyang definite na amount or proposal sa inyo. May range siya. So, yung offer niya is between 1,800 to
6,500. Okay? Huwag ka na ma-expect na makakatanggap ka ng 10,000. Or usually, mag-expect ka na lang na dun ka sa pinaka-least amount. But hindi naman yan yung issue dito eh. Yung issue dito is meron siyang admin amount between 5,400 and 1,950. Kung dun ka sa 1,800, ma-approve yung 540 na yun. Ang laking admin fee. At least nakikita mo dito na kung sakaling ma-approve ka man, kitang-kita naman na yung matatanggap mo is may kaltas na kaagad guys and payment dates. Okay. So, klarong-klaro na yung loan app na to ay 7 days lang. Wag nyo i-click yung get loan pag nagdadalawang isip kayo. So, i-exit nyo na lang, i-delete yung app mo. Pwede nyo i-delete yung information mo, which medyo skeptic na ako sa ganun. Pa-delete nyo na lang. Kung hindi mo kinlik yung get loan, hindi po siya magpapadala ng pera. Wala pong mangyayari, okay? So, wala naman ako natanggap. Pero ito pa ito pa yung gusto kong i-point out sa inyo. Kasi sa baba, merong loan agreement. Kinlik ko yun. At doon ako nabigla, guys. Kasi lumalabas na si Wing of Integrity. Yun pala yung lender. Wing of Integrity yung andon. Na siya rin yung lending company behind Bene, tsaka Easy Borrow. So, kaya pala parang familiar yung kanyang mga terms, ano? So, ako naman, kinlik ko yung get loan. Okay? So, hindi na ako nag-expect na doon ako sa 6.5. Hindi maganda sa akin yung nagkakaltas ng 30 or 35%. Para sa akin, yung acceptable lang talaga Yung acceptable is 15% per month. Kasi yun naman yung cap ni BSP. Correct me if I'm wrong. Pero para sa akin, yung okay, at least, wag naman sana lumagpas ng 15%. Ito, mga 30% ikakaltas niya. Para sa akin, hindi po totoo na installment to. Kahit na pa 90-90 yung first and second payment. Kasi kanina, pinakita niya, di ba? Yung due date, lumalabas na parang short term lang siya. Short term lang talaga siya. Para naman, ma-review ko yung loan app na to. Kinlik ko yung get loan. Pero, like I said, pag nagdadalawang isip kayo, wag niyo yung i-click, guys, ha? Lumabas pa to. Ano ba? So, kinlik ko yung get loan, tapos may pa-check status. At bakit? While nag-a-apply ka, bakit pa iba-iba yung mga terms? Ito may hari, may days, at dun sa kabila parang biglang nag-Spanish. So, sana ayusin nila yung app nila, magmukha siyang trustworthy. So, matagal po yung kanyang evaluation. Pero, like I said uulitin ko, huwag nyo pong i-click yung get loan or claim or submit kung kayo yung nagdadalawang isip. Pero, kinlik ko yun para malaman ko kung ano bang meron pagkatapos. So, naghintay ako ng matagal, mga sobra 1 oras, saka ko nalaman na reject ako. And nung na-reject ako, blessing is in disguise yun kasi parang hindi naman ako natutuwa sa loan app na to. First impression pa lang yung pa lang sa kanyang registration na hindi mo alam kung sino ba talaga yung nagpapatakbo nito, ano ba talaga, registered ba kayo? So, SEC, pakisili po ng mga ganitong mga companies So, hindi na ako komportable sa ganun. At tapos yung password na pinaset niya, pwede ka maglagay ng napakadaling password, which I feel like kapag masyadong madali yung password, masyadong madaling ma-hack yan. I don't feel safe. Pero, well, feelings ko lang yun mga guys. And buti na lang, na-reject po ako. Kung kayo naman naghahanap ng mga online loan platforms na mas okay po yung terms kaysa dito sa kay Flycash, naku, wag dito guys. Then, check nyo yung legit loan apps by Ate Red. Kasi andun po yung mga loan apps na so far okay, nasubukan ko, natuwa naman ako, and hindi ko man sila pinopromote or nire-recommend ng todo-todo, pero at least masasabi ko naman na pwede na, okay? Also, kung gusto nyo rin malaman ko ano ng latest na kaganapan sa buhay ko, mga bes, meron po akong isang channel at click nyo po yun. Kung gusto nyo lang interested lang kayo malaman ko ano nang meron, kamusta na ba si Ate Red, kamusta na ba yung aking mga iniisip, yung kaganapan. That's it. That's all for today's video. I'll see you on my next vlog.